Ang pagdalaw ni na Krishna at Arjuna sa balo. Minsan, bumisita sina Krishna at Arjuna sa isang balo. Wala itong mga anak at nag-iisa sa buhay. Ngunit may pag-aari siyang isang baka. Ang bakang ito lamang ang kanyang ikinabubuhay sapagkat ibinebenta niya ang gatas nito upang masuportahan ang sarili. Sa kabila ng kanyang kalagayan, siya ay isang tapat at dakilang deboto ni Sri Krishna. Nang dumalaw sina Sri Krishna at Arjuna nang hindi nagpapakilala, lubos na natuwa ang balo. Malugod niya silang tinanggap at pinakain ng kung anong kakaunti lamang na mayroon siya. Lubhang natuwa si Sri Krishna sa kanyang kababaang loob at taus-pusong debosyon. Habang pauwi na sila, tinanong ni Arjuna si Krishna, "Tuwang-tuwa ka sa kanya. Bakit hindi mo siya pinagkalooban ng biyaya? Bakit hindi mo siya sinabihang siya'y uunlad na sa lalong madaling panahon?" Sumagot si Sri Krishna, "Naibigay ko na ang isang biyaya sa kanya, na ang kanyang baka ay mamamatay bukas." Gulat na gulat si Arjuna. Ang tanging kabuhayan niya, paano siya mabubuhay kung wala ang baka? Ipinaliwanag ni Krishna, "Hindi mo nauunawaan, Arjuna. Lagi niyang iniisip ang baka. Pakainin ito, gatasan, paliguan. Nais kong ako na lamang ang laman ng kanyang isipan. Kapag nawala na ang baka, ako na lamang ang kanyang iisipin sa lahat ng oras. At kapag dumating na ang tamang panahon, kukunin ko siya mula sa mundong ito at bibigyan ng mas mabuti at higit na makabuluhang pagkakatawang tao. Kapag wala na siyang iniintindi sa mundo, ni baka man, ibubuhos niya ang buong atensyon at pagmamahal sa akin." Ang mga paraan ni Sri Krishna ay mahiwaga at hindi madaling maunawaan. Minsan, sa gitna ng matinding paghihirap, ang biyaya ng Diyos ay kumikilos sa paraang tila hindi natin maipaliwanag. Maaring maramdaman nating mas lalong nagiging malupit ang Diyos kapag tayo'y dumaranas ng pasakit. Ngunit hindi natin nakikita ang kanyang nakatagong layunin. Ayon sa Srimad Bhagavatam 10.14.8, sinabi ni Brahmaji, ang mga plano ng Diyos ay lubhang mahiwaga at tanging ang mga may ganap na pananampalataya ang tunay na nakakaunawa sa kanyang mga kilos. Aking minamahal na Panginoon, ang sino mang taimtim na naghihintay sa iyong walang kondisyong awa, habang matiising dinaranas ang bunga ng kanyang mga dating pagkakasala at patuloy na nagbibigay galang sa iyo sa puso, salita at gawa, ay tiyak na karapat-dapat sa kalayaan, sapagkat ito ay naging kanyang likas na karapatan. Ipinapaliwanag ni Srila Sridhara Swami na kagaya ng isang lehitimong anak na kailangang manatiling buhay upang mamanahin ang kanyang kayamanan ng ama, ang isang taong nananatiling buhay sa kamalayan kay Krishna o Krishna consciousness na sinusunod ang mga regulasyong alituntunin ng Bhakti Yoga ay automatikong nagiging karapat-dapat tumanggap ng awa ng kataas-taasang Diyos. Ang isang deboto ay taimtim na naghihintay sa awa ng Panginoon kahit na siya ay dumaranas ng mga paghihirap, bunga ng mga nagdaang makasalanang gawain. Bagaman ang isang debotong lubusang sumusuko sa kanya, ay hindi na dapat magdusa sa bunga ng kanyang karma, maaaring ipahintulot ng Panginoon ang ilang kaparusahang kahantulad ng mga karmic reactions upang alisin ang pinakahuling bakas ng makasariling pagnanais na magpakasaya sa material na mundo. Ang ganitong pagdurusa ay hindi teknikal na bunga ng karma, kundi
isang espesyal na awa ng Panginoon upang hikayatin ang kanyang deboto na talikuran ang material na daigdig at magbalik sa kanyang piling, pabalik sa Diyos, pabalik sa tahanan. Tinatanggap ng isang tapat na deboto ang mapagpalang disiplina ng Panginoon bilang pagpapadalisay at sa kabila nito ay patuloy siya na nagbibigay galang at pagyukod. Sa huli, siya ay kinikilalang tunay na anak ng Diyos. Tulad ng hindi mo maaring lapitan ang araw nang hindi ka nadadarang ng apoy, hindi mo rin maaring lapitan ang sukdulang dalisay, si Panginoong Krishna, nang hindi dumaraan sa isang proseso ng pagdadalisay na maaring magmukhang pagdurusa. Ngunit ito ay isang gamot mula sa sariling kamay ng Panginoon. At ang isang napakadaling paraan ng pagpapakadalisay ay ang pagsambit ng kanyang mga pangalan, ang Sankirtan, kilusan, na si Lord Chaitanya mismo ang nag-inagura para sa Kali Yuga. Haribol.